Feeling ko siguro kung ang tandem ni Lenny o ito ang tandem ni Virus, sigurado lagapak lahat ito. Lalagapak lahat ito, eh. Hindi makakakuha ng maayos na boto ito. Ang Solid North, Hmm, kaming mga Ilocano, dito sa Norte, ang sinisigaw namin, wala nang iba kundi si Sara Duterte. 'di ba? Dahil na kay Sara Duterte ang pag-angat at pag-arangkada ng nalulugmok ng bansa natin. Kayo na kontento, pati compound ng KOJC, meron na naman kayong balak na pasukin. Yes, yes, yes. Good morning at andito na naman tayo, Monday ngayon. So, 31 na bukas, katapusan na ho ng Marso. At ito, wala pa rin silang katigil-tigil dito sa impeachment ni BP Sara. At buti na lang meron tayong nakita rito, Pinoy Showbiz, kapo-post lang. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, sang like, sang subscribe, all goods na po tayo dyan. Kaya wag kayong magpapabaya. Andito lang tayo, subaybay lang po kayo sa channel natin. At kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, andyan lang po yung join button. At ito nga, mamaya, bibigay ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo, ano ba ang hangarin na itong mga dorobo na ito? Bakit nila ini-impeach si VP Sara? Alam nyo naman lagi, laging may takot. Dahil pag naupo si VP Sara, sigurado sila. Sigurado sila sa 2028 eh. May back to you na mangyayari. Ito, breaking news, impeachment hearing ng Committee on Justice laban kay VP Sara, ipinawalang bisa nasa Korte Suprema. Hindi natin alam kung ito ay makatotohanan, pero siyempre nagagalak tayo. Ano ba ang sinimulan at bakit na nila gusto impeach si VP Sara? 'Di ba? Ito, ano ba ang kapangyarihan ng Kongreso at para matanggal si VP Sara? Sa palagay ko hindi nila kayang ipatanggal si VP Sara eh. 'Di ba 'di ba? Sila ay may kapangyarihan sa paglilitis. Pero hindi sila ang magdedesisyon kung matatanggal si VP Sara. Hindi sila. Impeachment sa Kongreso, ang miyembro ng House of Representatives pwedeng maghain ng impeachment complaint labang kay VP Sara. Bumoto kung ang sapat na basihan o kailangan lang may 1/3 ng miyembro para maipasa. So ayun na nga, nangyari na. Naipasa nila. 'Di ba? Andun sila nagtapang-tapangan. Andun yung malaking muka na si Ridon. Andun si may utang kay VP Sara di umano. 'Di ba? Magtataka ka, bakit gusto nilang litisin? Naghain sila, 1/3 pinag-anuhan na nila. Pero, kung maipasa, ma-impeachment siya, pero hindi siya matatanggal. Ano sabi dito? Bumoto kung sa sapat ang basihan, kailangan na may 1/3 na member na para maipasa. Kung maipasa man ito, ma-impeach si BP Sara, pero hindi pa siya tanggal. Ano sabi? Paglilitis sa Senado. May paglilitis pala sa Senado. Ilan ang kailangan para mapalitis si BP sa Senado? Kape muna tayo. Lilitisin naman si BP Sara sa Senado kung sakali maisubmit na sa plenary. Kailangan naman makakuha ng 2/3 kung hindi ako nagkakamali. Kailangan makakuha ng 2/3 na boto para ma-convict. Hindi mangyayari. Malabo sa malabo. Alam niyo bakit? Ilan ba ang kailangan na ng 2/3 vote? Merong 24 senador. Ang 2/3 vote ay kailangan lang ng 16. Sino-sino ba ang kalyado ni BP Sara? Sabihin na natin, isa-isahin na natin para mas maliwanag. Andiyan si Senator Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos. Sabihin natin ang hindi papanig dyan sa impeachment na yan, yung dalawang magkapatid na Estrada. Palagay ko, hindi kukuha kasi may mga re-electionist dito eh. Hindi ito kakatigan dahil malakas si BP Sara. At saka mag-iisip din itong mga senador na to.
Dahil pag ginawa nila yan, sigurado taong bayan nakagalit nila. Ano ba ang mga dahilan bakit nila inimpeach si BP Sara? Ano ba? Sabi rito paggamit ng confidential fund sinagot na ng COA, hindi pa rin sila magtino. Nakakainis ano? Isa sa pinakamalaking issue ay kontrobersya sa confidential fund. Kahit sinagot na ng COA, ayaw pa rin nilang paniwalaan. Bakit? Bakit ayaw niyong paniwalaan? Issue daw ng accountability. May mga reklamo na kulang umano sa detalyeng paliwanag o dokumento tungkol sa paggastos ng pondo. Hinainan na kayo ng COA. Andyan na yung papel Ang sabi ng COA, walang misuse ng confidential fund. Lahat accurate. Alam niyo kung bakit? Kung ano ang problema? Political tension. Yan ang nakikita ng isang magagaling na eksperto. Bakit gusto nila ma-impeach si BP Sara? May political conflict may mga nangangarap maging presidente, may nangangarap maging vice presidente, pero hindi nila kakayanin ang lakas ng mga Duterte. Meron nga tayo nababalitaan, anak ng bugi, baka dalawang Duterte ang magtatandem. Pero all goods yan. Dahil pag yan ang nangyari, finish na ang laban. Di ba? Finish na ang laban. Issue ng accountability at political tension. Ano mangyayari sa impeachment? Wala. Ang House of Representatives, ganito yan ang maghahain at boboto kung itutuloy ang kaso. Eto na. Sila na. Ngayon, anong gagawin kapag naaprubahan? Lilipat ito sa Senado. Pag lumipat sa Senado, doon malalaman kung guilty siya or hindi. Ang bottom line, ano ang bottom line? Magtatanong tayo, ano ang kahinatnan nito? Hindi pa ibig sabihin na may kasalanan si BP Sara. Dadaan pa ito sa proseso at ebidensya. Ang impeachment ay para lang maimbestigahan ang mataas na opisyal kung may seryosong aligasyon. So kung gusto natin malaman talaga, subaybay lang sa ating channel. Balik tayo dito. Ano ba yung breaking news na to? Manila, Philippines umakyat na sa korte. Ang laban, Korte Suprema ang laban matapos dumulog ang grupo ni Atty. Isarilito Terion upang pigilan ang nagpapatuloy na paglabag di umano ng Kongreso sa impeachment proceeding laban kay BP Sara. Sa kanilang inihain na petisyon for certiorari and provision with TRO, hiniling nilang ipawalang bisa ang mga hakbang ng House Committee on Justice na pinanumunuan ni Gerly Ruistro. Bagamat dati ang naging abogado ni BP Sara si Atty. Terion na kumikilos sila ngayon bilang mga taxpayer na nagtatanggol sa wastong proseso ng batas. Hindi bilang illegal counsel ng Vice Presidente para sa kanila ang impeachment ay para personal na panagutin ang kita nyo na. Personal na panagutin. Saan na yun? Nawala ako bagamat, ayun, kung hindi siya namuluwag sa interpretasyon, nabubulol ako, Kuya Gus, ano ba? Mariinding ikinwestiyon ng grupo ang paggamit ng mga subpena at karagdagang ebidensya. Ayun nga ang mali Pero inyo, isa kang abogado, abogado ka lang. Ikaw ay defense team ni BP Sara, pero ang nangyayari ngayon, parang sinasama ka na sa mga Wala ring utak ito si Ridon, ano? Ito naman si Ristro, alam niya na abogado siya, ipipilit niya pa rin mali. Di ba? Tigil-tigilan nyo na kami, hindi na kayo talaga paniniwalaan ng taong bayan. Puro lang kayo panggigipit sa mga Duterte. Ito na naman, meron naman banat. Meron na isang pangit na naman ang nagpa-interview. Yung pangit na ito, masasabi mong pangit sa pangit. Talaga super pangit ng Ali. Umamin siya na ang tatay niya ay si Lamas. Ayun sa video Baka sabihin niyo naman na nagbibiro tayo o nagjo-joke tayo o fake news tayo. Hindi ho tayo ganun. Hindi kagaya nila, puro sila ka-fake news. First thing, you let me know. Okay? Okay po. Lord, wala tayong ano rito, ha? Sige po. Alright.
Ronald Llamas. Itay. Charot. Aray ka. Itay ko po! Itay. Ronald, Ron! Tari ko. Itay. Sasot. Traidor sa bayan. Traidor Nako. sa bayan. Okay. Si Attorney Jesus Falsis, si Jess. Go na go tayo. Dapat po si Attorney Falsis, meron gumagano. Go na go. May ganun. Okay. Tio Moreno. Igit. Yung bastos ng bunga, ano? Igit gamipilit sa inyong paligid. Okay. Sorry, wala lang. Okay. Vico Soto. Giting ng Pasig. Giting ng Pasig. Giting ng Are you from Pasig? You are, Yes di po. ba? Yes po. Okay. Isko Moreno. Yorme, kumusta ang Alam mo si Yorme. Okay. Jinggoy Estrada. You're not safe, man. Hindi ka pa safe. Nakita nyo. Nagulat tayo, no? Bigla na lang pasok ang sa eksena itong babae na ito na hindi naman natin alam kung saan. Pero ngayon, alam na natin kung anong kulay nila. Oo, magkamukha sila. Inamin niya na rin dito eh. Oo, yung tatay niya, si Boy Tartar. Ito meron pumasok sa screen natin. Talagang, huwag kang tumakbo. Kilala niyo ba si si Bendalo? Ano ba ang istorya dito kay Bendalo? Tingnan nga natin. Kasi kung ito ay, sino ba nagsabi nito? Ito si Trilling, Parang itatandem ata ito kay Lenny o kaya kay Risa. Alamin natin. Mananalo kaya ito? Itong mga Bendalo. Mr. Bendalo. Mr. Bendalo, ano yung atin? Mananalo ka kaya? Quick lang po. Sinasabi sa isang interview na malakas daw na panlaban kay VP Sara kung magkakaroon ng Lenny Robredo, Erwin Tulfo tandem. Sino po nagsabi nun? Isang political analyst po, sir, sa isang interview. Naku, baka napanaginipan niya lang yun. No, nakakataba po ng puso. Aray pero ko! I don't have plans. Aray ko, mama! Pero wag niyo ipilit ang sarili niyo, ha? Tama yan, wala kang plano. Kasi dati, nagulat kami. Akala namin, masigasig ka kay Tatay Digong. Sa isang iglap na wala lahat, Pero, malay mo, next time, talo na kayo lahat. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. Aray ko, bakit hindi mo binanggit ang pangalan? Anong pakiramdam yung mga kasama? Mananalo kaya ito? Tayo ay nagtatanong lang. Mananalo kaya? Makakakuha kaya ito ng maayos na boto? Kasi ako feeling ko, siguro kung ito ang tandem ni Lenny o ito ang tandem ni Virus, sigurado lagapak lahat ito. Lalagapak lahat ito eh. Hindi makakakuha ng maayos na boto ito kasi alam nyo naman ang mga pinagagawa nito. Diba? Hindi makatarungan. Noong una ay nakadikit ka sa Duterte, sa isang iglap lang nawala lahat yun. At hindi mo kayang ipagtanggol. Yan nagagawa ng politika. So ang mama, ano lang naman siya, natanong lang siya kung ano ba talaga. Anong masasabi mo? Mukhang nababanggit ka doon sa pwedeng itandem at pwedeng ilaban kay Bibi Sara. Ano sabi niya? Siyempre, play safe muna tayo. Wala pa sa isip ko yan. Pero kung halimbawa nagkaroon ka ng pagkakataon at nagpasya ka, mama, pwede 100 o 1,000 beses nyo pag-isipan. Kasi doon pa nga lang sa pagka-senador medyo alanganin pa muntik pang muntik pang masilat dito pa kaya sa mataas na posisyon. I would say thank you, pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos si 2025 last year. Nakita niyo naman, kaliwat kanan ng batikos,
demanda sa COMELEC, left and right, then papasukin ko na naman ito. Makakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin yung gulo. Kaya Naks talaga ba? Oh, ayaw daw ng family nila. Ay, good for you. Tayo ay ano lang tayo ay oo, natanong kasi ang mama kung ano talaga ang kanyang masasabi. Oh, pasadahan natin itong mensahe ni Congressman Pulong Duterte kasi nandun siya sa dahig. Oo. Bigyan natin ng isang slide ito. Oo. Nami-miss na natin si Tatay Digong. Sana isang araw ang balita natin baka ilipat na ng Japan Nabalitaan niyo ba 'yon? Nabalitaan niyo 'yon? Kasi ako talagang gustong-gusto ko rin talaga makalaya na si Tatay Diggs. Nakaka-miss. At sana yung kamay na bakal na kanyang ginawa noon, mapagbigyan ulit sa pamamagitan sa pagluklok natin kay BP Sara. Alam natin yan, babalik at sisigla ulit ang kamay na bakal sa Pilipinas. May katandem pa si BP Sara kung yun talaga, ipupurso, sana Duterte tandem, maganda. Una sa lahat, nagpapasalamat po ang buong pamilya sa pagdalo ninyo dito sa Hague para sa 81st birthday ng tatay namin si PRRD. Happy birthday dia! Nandun siya sa dulo. Naubos ang wala akong masabi sa dami ng tao. Dami Para talaga. maturali. Sa Binisaya, daghang kayong salamat kaninyo. Unya kuhaon pud na akong higayon di ay sa katong mga nitambong sa Davao. Sina Congressman Barsaga, Congressman Leviste, Congressman Cardema, si Atty. Topacio, daghang salamat kaninyong tanan. Ug sa gabinete ni PRRD na hapit pa matigok ganiha si Mijaldea, daghang kayong salamat kaninyo sa kanunay pagdumdum sa adlaw nga tawhan ni PRRD. At sa lahat ng nandito, to my brethren from Belfast, maraming salamat mga kuyang. To Worshipful Lester Balabat from UK, maraming salamat, Worship. Balabat. At sa lahat, meron pa Germany. Canada, Ireland, mukhang ang buong mundo nandito sa Hague ngayon. Kumita ata ang Hague sa atin, mga Pilipino. Hello po, ma'am. Ano pa ba? France, kailangan pala ibanggit yung France. Pilipino po tayo lahat. Kahit saan man sa mundo. Thank you, sir. Ayun, galit na, Thank you. At sa yung parating pa lang, at sa mga dinaanan kong hindi nakapapicture, ewan ko anong gawin ni Alvin, pwede sigurong by batch na lang dito magpa-picture. Bago ako umalis, kasi yung anak ko wala pang lunch. Pati ako. Ulitin ko po, maraming salamat at sa lahat nagpadala ng sulat para kay PRRD dyan sa detention unit. Maraming salamat sa inyo. Yun po lahat ay nasa bahay niya ngayon. Siguro mga 10 sakong sulat yung nandoon. Tapos mayroon pang isa dito, may bagong sulat, galing kay ma'am. Naubo, wala ako masabi sa dami ng tao. Thank you for loving my father this much. Very much. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, lalo na kay VP Inday at sa aming pamilya. Maraming salamat po at ingat tayo at malaki na naman kita ng Hague sa shopping. Thank you po, and to the officers and staff of the detention unit, maraming salamat sa nurses at doctors sa nag-alaga sa kanya. Healthy po siya, medyo tumaba na. Yun lang medyo hindi naliligo dahil wala daw siyang katabi matulog. Ito usaping healthy. Iyak na naman ang mga pulangaw nito. Yung mga nag-i-issue na pumayat na raw, tuyot na raw ang balat ni Tatay Digong. Ito,
Sinabi na ni Kong Pulong na healthy si Tatay Digong. Salamat po. At talagang binibiyayaan pa ang mga Duterte ng napakagandang kalusugan. Lalo na si Tatay Digong. Ito malalaman natin kung gaano kamahal ng taong bayan ang isang dating namuno. Kasi walang ganyan nangyari. Alam mo, 'di ba? Pag halimbawa ikaw tapos na ang termino mo at hindi ka nakitaan ng magandang pagsisilbi sa bayan, for sure, bahala ka na sa buhay mo, hindi ka naiintindihin ng mga tao. Ito pinupuntahan pa Salamat sa kababayan natin diyan sa Dahig at yung mga pumunta from different countries. Salamat po. At pagtulong-tulungan natin na makaupo si BP Sara at kung sino man yung kanyang mapipiling Vice President. Mabalik tayo sa usapin. Meron akong papakitang video sa inyo. Tiyak na matatawa kayo. Dahil dito sa video, itong si Palaka, parang sa Amerika ata ito nangyari. Maliit lang na slide. Pero nasuplak siya ang sabi ng mama, Duterte Alliance kami. Sabi ni Palaka, talaga? Okay. Iyak ang Palaka. Ay, pasok natin. Sana nandito. Ito ba yun? Tingnan nga natin. Ang Solid North, Kaming mga Ilocano. Hindi. Wait lang. Ito pala ay hinahanap pala dito. Mamaya, ipapasok ko yun. I-ano ko lang lahat. Oo. Asan pala yung Solid Babayan, North? meron Mamaya na yan. Meron din tayong bibigay na slide sa inyo patungkol dyan. Marcos Sara Ayan. Alliance po. Yes. Para sa Pilipinas Okay, alright. Thank you po. Madam, thank you. Thank you, President. Thank you for serving our country. Ulitin natin. Hindi ko alam kung saan ito nangyari. Parang nagpakilala ang mama. Duterte Alliance para sa pagbabago ng bansa. Pahiya ang Palaka. Marcos Sara Duterte Alliance po. Yes. Para sa Pilipinas Okay, alright. Thank you po. Para sa Pilipinas. Aray ko, nangyari. Ay, okay. Ay, aray ko po, pahiya. 'Di ba? Sa ibang bansa, 'di ba? Ano nangyayari? Mahal ng taong bayan ng Duterte, kaya yan. Madam, thank you. Thank you, President. Thank you for serving our country. Hi. Aray. Ito dapat natin pag-usapan din ito. Hindi porket taga-norte, solid north na. Ang mama, alam ko matagal ko na itong nakikita na sobrang pagkadismaya niya sa mga bangag. Matagal na. Ito ay isang patunay lang na ang solid north ay watak-watak na. 'Di ba? Kagaya ni Atty. Respicio. Sinabi niya na ang Luzon ay pumunta na sa mga Duterte, which is totoo. Ikaw, ano pa hinihintay mo? Taga-norte ka? I-type mo sa comment section. Oo, na Duterte ka na, hindi ka na solid north. Ito, pasok natin mama. ang Solid North, kaming mga Ilocano, dito sa norte, ang sinisigaw namin, wala nang iba kundi si Sara Duterte. Di ba? Dahil na kay Sara Duterte ang pag-angat at pag-arangkada ng nalulugmok ng bansa natin. Sara Duterte kami hanggang sa huling patak ng dugo namin sa 2028. Sara Duterte, maraming salamat. God bless. Sado talakay. Pahiya kayo na naman. 'Di ba? Pahiya na naman sila mga kasama. Wala nang solid noon. Yung kababayan natin diyan nagsilipatan na. Bakit hindi nila nagugustuhan yung mga patakbo? Sasabihin naman nila, bakit hindi kayo magtrabaho ng maayos? Huwag niyo isisi sa gobyerno. Ano ba ginawa ng gobyerno? Kung maayos ang patakbo ng gobyerno, walang ganito. 'Di ba?
Dapat naka-ready lahat sila lagi. Advance sila mag-isip kung ano yung gagawin. Gaya ngayon, yung gasolina. Yung tax. Yung state tax, ano nangyari? Sa April 12, 13 pa raw. Ilang linggo na ho na kagaya kahapon. Naggasta naman ako. Oh. Grabe. Kung halimbawa yung 2,000 na ginas mo, tanggalin yung 12% VAT, ay mga 200 pesos din yun, mahigit, matatanggal. So, idagdag mo lang sa karga yun, meron ka pang 2 liters. Ayun. Hindi nila mapigilan hindi tanggalin kasi sayang ang pera. Nasa maleta. Ngayon may natanggap na report si Kuya MJ. Ito'y patungkol doon sa KOJC na compound. Nako, medyo ano ito medyo hindi magandang itong balita na ito. Isa na naman siguro itong pananakot, pamamersa dahil, Kuya MJ, ikaw na bahala. Kababayan, meron po akong natanggap na unverified report mula po sa isang verified source na ang plano daw ng mga magre-raid sa KOJC ay maghanap daw po ng Shabu Laboratory o di kaya Chemical Laboratory. Hindi ko alam kung matagal na ito o bagong post lang. Kaya maganda maliwanag. Sa loob ng compound. Mind you, August 2024, 16 days po sila na nagmanman sa loob ng gulo, nanira ng property. Wala nga silang nakitang sinasabing witness o sinasabing nagreklamo sa human trafficking na binibintang nila ngayon kay Pastor. Ginalugad na nga nila yung buong compound. Yung aming cathedral anniversary namin, hindi kami nakapasok dahil ginawa nilang kuta, ginawa nilang kampo. Tapos ngayon, papasok sila para maghanap ng di umano'y Shabu Laboratory o di kaya Chemical Lab sa loob ng KOJC. Hindi pa po ba sapat yung 16 days? Kung totoo man itong mga nasagap nating ipinapaabot na impormasyon ng mga kaibigan, anong klaseng gobyerno, anong klaseng sistema itong nangyayari sa ating Pilipinas? Wala na ba iba talaga na pang-divert sa issue ng korupsyon? Kundi gagawa kayo ng issue at the detriment of innocent church people living na hindi naman nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ba sapat sa inyo? Hindi pa ba sapat sa inyo yung mga injustices na ginawa ninyo sa KOJC? Alam namin si Pastor ay walang kasalanan. Tama. Dahil lahat ng mga kasong yon, wala na yon. Hindi, isa pa, Kuya MJ, iyon ay isang hindi natin alam kasi kaibigan kasi ni Tatay Digong eh. 'Di ba? Merong siguro merong paghihiganti. Oo, alam naman ang nakakarami, yun ay planted lang. 'Di ba? So madali nilang na-penetrate yung pagpapahuli kay Pastor kasi nga galit sila. Lalo-lalo na si Virus, 'di ba? Yan ang unang-unang talagang galit na galit eh. Na yon ng Davao RTC. At ngayon, ginawa ninyo, nilipat ninyo sa Pasig RTC ang jurisdiction ng mga kaso ni Pastor. Alam namin siya inosente. Tama. At hindi na kayo nakontento, pati compound ng KOJC, meron na naman kayong balak na pasukin. Hindi na namin alam ang aming gagawin kung kami ba ay kami pa ba ay patuloy na mananalig sa hustisya sa Pilipinas dahil ang kaya lang habulin ay yung mga walang kinalaman sa kaban ng bayan para gumawa ng diversionary tactic para ang headline at mga balita dito sa KOJC. Saan bang KOJC? Davao City na naman. Sino ba ang nasa Davao City? Mga Duterte na naman. Duterte na naman ang headline. Mga kababayan, alam po ninyo ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Alam po ninyo ang nangyayari sa pamahalaan. Alam po ninyo ang krisis na kinakaharap ng ating bansa. Dapat sana pagkaisahin tayong mga Pilipino. Dapat sana bigyan ng tulong ang lahat ng mga sektor na nangangailangan ng ayuda ng pamahalaan. Pero sa halip na ituon ang government
aparatus sa pagtulong o pagresolba sa krisis na ating kinaharap ay may mga plano pa ng pangmawasak at paninira sa mga property, hindi lang basta-bastang property, kundi property ng mga simbahan. Yun ang hindi maganda. Yung ganyang gagawin nila. Alam nyo bakit? Ito naman mga religious group na ito, hindi naman sila nakikialam sa politika eh. Ang problema, sila ang pinapakilaman ng itong mga politika. Bakit kamo? Malaki ang komunidad. At isa ito sa magpapatalo dito sa mga lalaban kay BP Sara. Kaya huwag kayong panghihinaan. Oo, sama-sama. Andiyan ng INC, andiyan ng KOJC, at yung iba pang religious group. Pag nagsama-sama yan sa 2028, sigurado, landslide na naman si BP Sara. Yan ang ating ipanalangin. Kaya itong mga paninira na mga, alam niyo, mga dorobo, yung impeachment ni, kung sino man yung may naghain niya impeachment na yan, sino-sino ba yan? Alam niyo naman kung sino-sino. Sila lang naman yung mga takot pagdating ng panahon. Takot na takot. Impeachment, agoy. Sinabi dito hindi. Pag sinabing sa Kongreso, hindi nangangahulugan na tanggal na sa pwesto si BP Sara. Ang House of Representatives ay maghahain at boboto kung itutuloy lang ang kaso. Yun lang ang kanilang papel. Kapag naaprubahan, lilipat ito sa Senado. Ganon para sa trial. Kung halimbawa may trial doon malalaman kung guilty or hindi ang opisyal. Ang bottom line, hindi pa ibig sabihin may kasalanan si BP. Dadaan pa ito sa proseso at ebidensya. Ang impeachment ay para imbestigahan ang matataas na opisyal kung may seryosong aligasyon. Nagets nyo na. Kaya huwag kayong mangamba. Kahit kung ano-ano yung pinagagawa nila kay BP Sara, hindi nangangahulugan na matatanggal na si BP Sara. Hanggang sa muli, kung umabot ka at ako'y maglalambing, pakilike and share. Bye-bye!